Mga idol, merong tayong gagawin dito na isang headboard na ito po ay finish nito, pintura. So ngayon, ang gusto ng may-ari, gawin nating varnish. Dahil meron pang dalawang side table na wala pang kulay, isasama na nating babarnisan. Ito yung video, panoorin ninyo mga idol kung anong gagawin natin dito. Baka sakaling may mapulot kayong kunting kaalaman. Minsan pa, ito muli ang inyong Anluagi. Sumasaludo ulit sa inyo. Ayan yung video. Ayan mga idol, meron tayo ditong lumang headboard na ang pagkakapinis nito ay pintura. Ngayon ang gusto ng may-ari ay varnish. So ngayon i-strip natin yung lahat na yan para palabasin natin yung kahoy at gawin nating varnish na semi-gloss na black din. So ayan, sisimulan na natin. Ayan mga idol, habang wala pa yung pinabibili kong paint remover, ginawan ko muna ng paraan na kutkutin yung mga edge na dito makakapal na, kasi yung sa taas at saka sa baba medyo makapal na, nasa halos 3 mm na yung kapal ng pintura sa tagal siguro na paulit-ulit. Kaya ginagawa ko, kinukuskus ko ng pait yung mga bandang dito, ganito, ganyan, natatanggal na. Tapos pinapalo up ko siya ng number 36 na sandpaper, number 36 ito, tapos susundan ko ng 120 hanggang maging manipis. Mamaya pag dumating yung paint remover, siguro yun ang gagamitin ko sa may bandang likod. Tapos gagamitan natin ng brush na brush, yung maliit ang ngipin, yung parang tanso. So yun, tuloy ko lang to mga idol. Yan ang mga idol, nakagawa na tayo ng isaw. Harapan pa lang yan, may likod pa kasi yan, dito pa sa likod. So natsaga natin number 36, no. May isa pang paraan dito, yung buti, babasagin nyo yung buti ng pangkukot-kot dito. Nung panahon ganun ang ginagamit, pero ngayon meron tayong ginagamit na mga chemical para matanggal yung lumang pintura. Ito nga idol, dumating na yung in-order natin. Yan, ito yung gagamitin natin dito sa iba. Ito kasi ni-testing ko lang, pero ito yung isang magandang paraan. Tapos gagamitan natin ng brush. Ito yung brush mga idol, brush ang tawag. Tanso yan, pero pinong-pino. Yan ang gagamitin natin. Pagka nailagay natin ito, nakita natin na lumulubo na siya, brushin na natin ito para lahat ng mga sulok-sulok kaya nitong tanggalin dahil pino to. Ayan, maglagay tayo ng kunti sa isang lalagyan na malaki yung bunganga para diyan ka kukuha. Pag ibabrush mo na yung paint remover, kasi kung sa buti ka kukuha, itataktak mo sa brush, medyo mahirap. Ayan, ang kapal. Halos 3 patong yata o 4 na nga yung pintura. May lumalabas pang pink maliban dyan sa puti na yan, may green, tapos yung ibabaw niya yun ang black, kaya ang kapal na yan. Kaya lang kailangan ingat kayo sa paglalagay nito. Kailangan mayroon kayong protection goggle do sa inyong mata, at pag natalsikan kayo nito kahit sa balat, napakasakit niyan. Ito kita nyo, kumukulubot na siya. Ibig sabihin yan, natatanggal na siya. Pwede na nyo gamitin niya nung brush, kuskusin ninyo. Kaya lang masyadong makapal nga muna, kaya ang ginagawa ko muna ito, kinukuskus ko na lang muna nitong talim ng pait. Yan, medyo madali pa, pero mamaya pag medyo manipis, try din natin kung pwede. Kaya subukan natin ayan, nako, bahagya puno agad so barado na. Dito na lang ulit tayo sa tiyaga na lang tayo ulit dito sa pait para mas madali matanggal. Siguro sa uli na natin yung gamitin. Ayan, kunti na lang para maya maya sa likod naman, may kabila pa yan, hindi lang ito. Ayan, pagkatapos ninyong tanggalin yung old paint sa pamamagitan ng paint remover o ng strip saw,
kailangan naman ninyong hugasan siya ng paint thinner. Siguraduhin ninyo na matanggal yung mga tira-tirang paint remover, kasi pag po itinamaan niya ng varnish, lulusawin din uli niya yung varnish, kaya masisira yung inyong pagbabarnish. So kaya kailangan linisin niyo mabuti ng paint thinner. Pag sigurado ninyong wala na talaga na natirang paint remover, so pwede na ninyo itong kulayan o hindi kaya i-sanding sealer. Pwede sa pagbabarnish kasi merong nauuna yung sanding sealer, meron namang wood stain. Ngayon, kung ihahanda ninyo ito sa susunod na mga pagkakataon na magpapalit uli ng kulay, i-sanding sealer nyo lang muna para yung wood stain hindi pumasok sa kahoy. Yun, ganun lang po. Pero kung yun na talaga ang kulay, pwedeng i-direct na ninyo yung wood stain, lalo pag penetrating wood stain, diretso talaga yun dyan, hindi na nyo yung mabubura. So yun po mga idol, hugasan lang muna ninyo. Sige, at susunod natin dito, pagka nalinis na natin lahat, isasanding sealer na natin ito. Ngayon, pagkatapos nating hugasan ng paint thinner mga idol at natuyo na, saka na natin ito lilihain, no? Simulan natin sa 100 papunta sa 120 hanggang maabot tayo sa mga 320 o 300, saka natin siya isasanding sealer. Pero bawal magliha ng pabalagbag, bawal ganyan, ganun lang, kasi yung pag ganyan makikita yan sa pag nabarnisan mo na, makikita yan. Kailangan diretso lang. So yun lang mga idol, pagkatapos ko nito sasanding sealer ko na ito, kasi piniprepare ko to na baka dumating yung time na ipabago uli nila yung kulay. So madali tanggalin kaysa sa gagamitan na natin ito ng penetrating wood stain, hindi na natin mababago yung kulay. So yan, pagkatapos mga idol na masanding, lagyan na natin ang sanding sealer. Ang sanding sealer na to, hindi ko na nilagyan siya ng lacquer thinner para makapal agad. Brush na lang ginamit ko kasi kunti lang naman saka na natin i-sprayan kapag lalagyan na natin ng varnish. Kasama na yung kulay doon, kasi isinama na natin kulay dito. Kasi sabi ko nga, piniprepare natin ito para kung naisipan nilang baguhin muli ang kulay, pwede pa natin ma-stitch muli. So ayun, sanding sealer muna tayo mga idol. Ito yung lacquer thinner na pang palabnaw, 19% lang naman yan naman yung sanding sealer na ginamit natin. So hindi ko na nilagyan ng itong lacquer thinner kasi okay lang naman yan, brush lang naman. Mahirap kasi i-spray kung hindi mo lalagyan ng lacquer. So ayan mga lodi, tapos na to tayo magliha nung ating nilagyan ng sanding sealer dahil tuyo na. Ngayon magpiprepare naman tayo ng wood stain. So penetrating wood stain yung gagamitin natin. So ito lang nakuha ko, yung brand niya kasi Hudson pero pwede na to basta penetrating. So ganito gagawin natin, nagtitimpla tayo ng kunti lang, yan, tapos nalagyan natin ito, yan, lacquer glue para hindi agad siya matuyo dahil lacquer type ito so kunti lang, yan. So i-apply na natin yan. So haluin muna natin So ito na, lalagyan na natin ng pondo. Ibabrush na lang natin. Pwede rin naman nating gamitan ng basahan, pero okay na, pwede na rin itong brush. Yan, ibabrush na lang natin. Yan, ganyan. Ano lang naman yan. Bahala na tayo pag medyo kulang pa, pag natuyo ng konti, ulitan pa nyo ulit. So ganyan lang mga idol, penetrating wood stain na nilagyan ng konting lacquer glue. Kasi madali matuyo yan, kaya nilalagyan natin ng lacquer glue. Yung lacquer glue nagpapabagal yun ng pagkatuyo.
So yan, tuloy-tuloy lang natin. So ayan na mga lods, nalagyan na natin ng pundo. Ang isusunod natin dyan, bubuga na natin yan ng may sanding sealer na kasama din yung may kasama din itong pangkulay, itong penetrating wood stain. Kasama natin ng sanding sealer yung penetrating wood stain, saka lagyan natin uli ng lacquer flow at saka lacquer thinner, yung tamang-tamang ibuga lang. So yun ang isusunod natin. Ayan, tapos ko nang bugahan niya ng sanding sealer na may kasamang wood stain. Yang ini-spray kong yan ay top coat na yan, yung clear gloss lacquer na may kasama ring lacquer flow. Yan na yung pinaka-top coat niyan, finish na yan mga idol. Ayan na mga idol, natapos na natin yung ating headboard at saka yung dalawang side cable na binago natin ng kulay sa pamamagitan ng varnish. Nagmula yan sa pintura, in-strip natin hanggang lumabas yung kahoy, at ayan, binago natin ang proseso. Ngayon ay varnish na yan. Okay, i-install na lang natin ito dun mismo sa sa kama. Ayun, at na-stop na natin yung ating headboard at saka yung dalawang side table. Nililinis na at maya maya yan ay gagamitin na ng ating bossing. Diyan na siya matutulog. Ayan mga idol, natapos din natin yung ating binarnisan. Sana mayroon kayong kunting napulot na kaalaman tungkol sa mga ganyang trabaho. Ngayon, para maging updated kayo at gusto nyo may matutunan pang marami, lalo't yung ngayon palang nadaanan ng video na to, pwede po naman kayong mag-subscribe dyan. Wala po namang bayad dyan mga idol. At para maging updated kayo, isama nyo pindutin yung ating notification bell dyan kada para mag-upload kami ng bago, mapapanood agad ninyo. So yun, salamat po ng marami sa inyo. At kung nagandahan kayo sa aming video ay may natutunan kayong konti, paki-like and share naman. At isama na rin nyo yung comment ninyo para malaman ko kung hanggang sa nakakarating ang video ko na to. So salamat po muli ng marami. Ito po muli ang inyong Anluagi. Sumasaludo po sa inyo. Sa Anluagi, walang maliit na trabaho, una ay serbisyo. So salamat po ng marami. Ingat po kayong palagi. God bless po.